words of St. Apostle when he said, "You Christians, you should realize your life and your dignity in Christ. Because you and Christ is actually one." Kaya sasabi na tayo ay the physical body of Christ that continuously nourished by Christ himself in the Eucharist. Kaya common union, that is the communion of bodies, of humanity and divinity. Ito ang simbahan. Ito ang the Catholic Church. Ito yung banal na misa. Kaya naman, when Jesus actually was castigated by his audience and they were asking him, "Don't give us another suspense. Who will you are?" No? And Jesus said, "You don't listen because you don't belong to my sheepfold." Because this particular statement actually a manifestation of the fulfillment of God's statement in the Old Testament. When, for the Jews in the Old Testament, pag sinabing, "I am the good shepherd," it pertains to God himself. Pag sinabing, "Ako ang mabuting pastor," sa Psalm 20, nakita natin dyan, pag sinabing, "the good shepherd," it pertains to nobody except God himself. So when Jesus stated, last 2 days ago, last Sunday, "I am the good shepherd," nagulat siya, "Ito na. Diyos lang yun eh. Kay tao na lang." But because in the history of salvation, especially in the Old Testament, yung mga leaders, kings, especially starting from King David, because si David, sabi na, hinubog sa puso ng Diyos, King David. Kaya ito yung the Messiah. No? Kasi liberator from the powerful surrounding enemies of Israel. So, kung nila si David, but they forgot that God will journey in the lineage of David and now the David dynasty. No? So, the fulfillment of the endless kingdom will fulfill that it will come from the lineage of David. But they fail to recognize Jesus because he belonged to the lineage of David. Again, the son of David ang tuloy sa kanya. So during that time, there were a lot of conflicting arguments on with regards to the identity of Jesus. But when he said, "I am the gate, I am the good shepherd," parang nag-alarm ito na, no? It is the Lord himself, the good shepherd, who is this man made to be the good shepherd. You need to say, "Ano ka, Diyos?" So, when they confronted Jesus, no? Sabi dito, "How long are you going to keep us in suspense?" Kasi they were actually astounded and they were amazed at the statement of Jesus. "I am the good shepherd. I am the Lord." And then, nagahuli sa video dito, "The Father and I are one." Patay na. Yan. Talaga naman, try to imagine the Pharisees, when they close their ears, kasi it is a violation of stating the very name of God, the Adonai. Because, sabi ko sa Old Testament, nagbigay ng statement of coming on to the prophets, no? "Since my chosen ones failed to be the good shepherds, no? In many generations, judges and prophets, they failed to be, no? The very image of my being the good shepherd. I myself, no? I promise I will come." Sabi niya, I will promise you, I myself, dating ako, dumating siya. And they could recognize.
Jesus as the fulfillment, no, and the perfect revelation of the Father, who became like us human beings that sin, in order to fulfill His promise to be the Good Shepherd. Kasi makakampak talaga. Para ka hindi naman sa ating buhay na nagpangako ang Diyos na kayo magmamahalap ng ligtas. At pinapakita sa mga leaders ng simbahan. At minsan, kumakalpak talaga. Because of human frailty, because of imperfections. And then, the promise of God, of His holiness, of His justice, of His mercy, and to His giving us hope, patuloy siya nagbibigay ang kanyang sarili. Ganun yung Diyos sa mababaw. Pumalpak na tayo, patuloy siya. Ibawa, kaya magsara na yung mga nag-iisa. No? Pero during consecration, siya pa rin ang gumagana. Hindi yung, kaya nagsimba kayo, taas mo simbahan, nabigay yung parang, yung pinag-umuwi ang inyo, ang klase nyo, para bang nasira ng araw mo, kasi parang na-iskala ito. And yet, during consecration, Jesus pa rin gumagana. Yung katakatan niya ay hindi magmamahal. Hindi siya magbabago. Kahit na pag-aak ng pangit, maksalan yung pangit, eskandalo sa kanya, at kagalit mo, but during consecration, it is Jesus Himself who performed. Kaya pag-iisa yung pangit, you can sola Christi in the person of Christ. Kaya pag-asan sila yung mga kapalian, yung mga video na natin sa bahay, they are not all perfect. They have their own imperfections. And then, the promise of God's love, mercy, and hope ay patuloy na ibigay niya sa kanyang bayan. No? Ganun siya. Hindi siya magmamahal. Tayo, patudulas, mapalapa, sumusbason, ang kailangan, tumatayo din. And asking Jesus for the Lord, He asks you to heal us from our woundedness, from our sinfulness, from our imperfections. You are the only one. Kaya nga, the visible blood of Christ, ang simbahan, ay patuloy niyang inaalagaan, don't notice, na tinapay ng buhay sa mismo ang nalibigyan. Bakit? Si Kristo, ang katawan ng kanyang katawan, tayo ay iisa. Just like what Jesus stated in the Gospel, the Father and I are one. So for that matter, we thank God for this wonderful episode of our journey, in our faith life journey, so that in the end of time, sabi nga I will be with you until the end of time. Ibig sabihin, hanggang sa tapusan ng ating buhay, sa isa sa ating, in one particular form in the universe, is in Jesus in the universe. Kaya kung nalalaman mo ng mga katuloy mo sa pagkakahalaga ng isa, kapag nagagawin ito sa mga sakramento, alam ay umaga tuloy tayo. So, but because of our ignorance, sabi ng St. Jerome, ignorance of the words of Christ, ignorance of the Scripture, is ignorance of Christ. So as we celebrate this Mass, we pray for the Church, the mystical body of Christ, ang simbahan, ang katawan ng Kristo na patuloy niyang minamahal.